Matapos ang buong seremonya sa simbahan ay tinuloy nila sa resepsyon ng masayang kwentuhan at nagdiwang ng kasiyahan para sa pag-iisang dibdib ni Ana at Lorenzo. Dahil bukod sa mga kaibigan at kamag-anak, imbitado rin ng buong Hacienda Ramona kaya't sa gymnasium na nasabing lugar ang resepsyon nila. Gayunman naging magarbo pa rin ang simpleng gymnasium na yon dahil sa mga mamahaling detalye. Umalan din ng mamahaling alak na pinagkaguluhan ng mga kalalakihan at ilang kababaihan. Nagulat pa si Ana nang malamang totoo rin ang sinabi ni Tito Kieran kanina na bumahari ng lechong baboy sa labas ng gymnasium. Sa sobrang haba ng buffet na inihanda, kahit imbitahin ng karatig bayan siguradong sasapat ang mga pagkain yon. Biniro pa nga niya sa Lorenzo na baka inubos na nito ang mga alagang baboy dahil sa dami noon. Mabuhay ang bagong kasal! May bago na namang sasakalin sa lahi natin. Natawa lang si Ana nang marinig niya ang sinabing iyon ng mga pinsan at kaibigan ni Lorenzo habang buhat-buhat ng mga ito sa ere ang asawa niya. Tapos na rin ang seremonya nila sa resepsyon at kailangan nilang umalis para sa kanilang honeymoon. Katulad na napag-usapan nilang mag-asawa, sa sariling bahay na si Lorenzo sila magpupulot yata. Hindi pa siya dinadala nito doon dahil sorpresa daw nito yun sa kanya pagkatapos ng kanilang kasal. Doon na raw kasi sila titira at bubuo ng kanilang pamilya. Bro, kailangan magiging ninong namin kami sa pagbalik ninyo ni Ana, ha? Narinig niya ulit na biroan ng mga ito. Oo nga kapatid, baka maunahan na naman tayo ni Amelie. Biro din ni Jason at lumingon kay Ana. Ihintay namin ang quintuplets ninyo. Paribasa, hindi pa rin siya gano'n nasasanay na napapalibutan siya ng nagkakapuhan at mayamang kalalakihan kaya pinamulahan na naman ng mukha si Ana. Kung di pa inawat ni Lorenzo ang mga to, hindi pa magsisitigil sa pangulit sa kanila. Bago sila umalis para sa kanilang honeymoon, kinausap muna sila ng mga magulang ni Ana. Ganon din ang mga magulang ni Lorenzo. Maraming salamat po, tita, tito. Magalang na wika ni Ana pagkatapos silang batiin ulit ng mga to. Asahan niyo po na hindi man ako magiging perpekto, magiging mabuti at responsableng asawa po ako sa anak ninyo. Iya naman. Natatawang saway sa kanya ng biyanang babae. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag nang titang itatawag mo sa akin. Kasal na kayo ni Lorenzo at asawa ka na ng anak namin, kaya't dapat lang nanay na rin ang itawag mo sa akin. At tatay naman sa akin, iha. Ayoko ng tito, okay? Paberong reklamo rin ng father-in-law ni Ana. Paano ko tatawagin niya na lolo ng mga apo ko? Naiyang nakagat lang ni Ana ang ibabang labi. Di pa rin talaga siya sanay na tawagin ng mga tong nanay at tatay. Parang hirap kasing paniwalaan hanggang ngayon na biyenan niya ang isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo. Pasensya na po kayo, nay, tay. Nasabi na lang ni Ana dahil hanggang ngayon na-overwhelm pa rin siya sa espesyal na pagtrato sa kanya ng mga magulang ni Lorenzo. Talagang napakabait ng mga ito, ngunit higit sa lahat totoong napakabait ng Diyos na pinagkalooban siya ng asawang katulad ni Lorenzo na lumaki sa pamilyang may mabubuting puso. Lalong nasiguro ni Ana na magiging mabuting asawa rin to sa kanya. Masasanay ka rin. Paglalambing ni Nanay Joanna at saka siya nito niyakap na mahigpit. Masasanay ka sa pagmamahal ng pamilya namin sa iyo na parang tunay naming anak. Dahil alam naming mahal na mahal ka ni Lorenzo kahit huwag kang mahihiya na ituring din kaming tunay mo ng kapamilya, ha? Tumango at ngumiti si Ana sa biyanang babae nang kumalas ito sa kanya. Opo, Nanay Jo. Tumingin din siya sa asawa nito. Ituturing at mamahalin ko rin po kayo na parang tunay kong mga magulang at ganun din po ang buong angkan ninyo. Totoo sa pusong sagot ni Ana at nakita niya kung paano napangiti si Lorenzo at ang mga magulang nito sa tinuran niyang iyon. Mag-ingat kayo sa Australia. Sinabihan ko na mga caretaker doon na pagsilbihan kayong mabuti. Maya-maya iwika ni Tatay David bago sila tuluyang umalis. Ho? Australia? Nagtatakang tiningala niya ang kanyang asawa. Sa Australia tayo pupunta? Buong tamis nanginitian lang siya ni Lorenzo. Sorry babe. Ayaw pumayag ng mga yan na sa bahay ko lang tayo magka-honeymoon. I know na gusto mo simple lang para iwas gastos pero gusto ko rin maipasyal ka sa lugar na yon para makita mo rin ang ibang parte pa ng buhay ko. I mean, para mas makilala mo pa ng husto ang lalaking pinakasalan mo. Noon pa may nalaman na ni Ana kay Lorenzo na ilang taon ding nanirahan noon sa Australia ang pamilya nito. Bukod sa doon din to nag-aral ng high school hanggang sa makapagtapos. Ibig sabihin malaking bahagi ng buhay nitong lugar na yon, and her husband was right.
Mas okay kung makapunta siya sa lugar na yon para mas makilala pa niya ito ng husto. And besides, isa rin ang Australia sa mga bansa na gustong gusto niyang puntahan balang araw, simula nung bata pa lamang siya. Pero kung ayaw mo naman, gusto ko babe. Maagap na putol ni Ana sa sasabihin ni Lorenzo. Gustong gusto ko. Nakangiting tumingala siya rito. Dahil kahit saan mo man ako gustong dalhin, sasama pa rin ako sa'yo. Dagdag pa niya na lalo kong ikinangiti. At ng ama't ina nito. Ang itim na limousine na pag-aari mismo ni Lorenzo ang naghatid sa kanila, papunta sa private plane na pag-aari din ito at siyang magdadala sa kanila sa Australia. Pakiramdam ni Ana wala namang paglagyan ng saya ang kanyang puso habang lulan sila na mamahaling sasakyan na iyon na kahit sa kanyang panaginip noon hindi rin niya inakalang masasakyan niya. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko inisip na mahahawakan kita ng ganito, Lorenzo. Hindi napigil ang saad ni Ana nang tingalain niya si Lorenzo at sinapo ang mukha nito habang nakasandal sa dibdib nito. Ni minsan hindi ko inakala na magkakatotoo ang pangarap ko lang noon na ikakasal ako sa iyo at magiging asawa kita. Babe, nangingiting pinisil nito ang kanyang baba. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan. Hindi ka pa rin ba maniniwalang asawa mo na ako? Kailangan ba anakan muna kita ng quintuplets bago ka maniwala na hindi lang panaginip ang lahat ng to? Namula ang buong mukhang tinampal niya sa dibdib ang asawa. Loko-loko ka talaga. Natatawang hinaplos lang nito ang kanyang mukha. Ako rin naman, di pa rin makapaniwala na asawa na kita. Lorenzo continued caressing her cheek softly. Walang tigil ang masuyong paghagod ng daliri nito nang titig na titig sa kanya na parabang kinakabisado bawat sulok ng mukha niya. Kahit si Ana man hindi rin niya maalis ang tingin sa mukha ng kanyang asawa. Hinahayaan lang niyang sariling pakatitigan ng kagwapuhan nito, partikular ang magagandang pares ng labi nito. At aminado siyang kahit mag-asawa na silang dalawa at ilang beses nang may nangyari sa kanila, hindi pa rin nasasanay ang puso niya. Palagi pa rin tumitibok na mabilis at tuwing tinitingnan niya ng ganon si Lorenzo. I love you so much. Maya-maya ay malambing na bulong sa kanya ng asawa. Nakangiting hinawakan nito ang kamay niya gamit ng isang kamay at hinalikan ng kanyang palad. Mahal na mahal kita, Ana. Ulit nito na parabang gustong iparamdam sa kanya na kailanman. Hindi ito magsasawa o mapapagod na sabihin at iparamdam kung gaano na siya nito kamahal. At feeling ni Ana parang dinuyan na naman ang kanyang puso. Wala yatang katapusan ang pakiramdam niya na parabang siya na ang pinakamaswerteng nilalang ng Diyos dahil kapiling niyang lalaking minamahal. I love you too, Lorenzo. A sweet smile stretched on her lips. Mga ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata na punong-puno rin ng pagmamahal dito. Kahit mawala man ako sa mundong to, mananatili ka sa puso ko hanggang sa kabilang buhay. Pagkasabi nun, bahagyang tumingala si Ana. Para sana gawaran ng halik ang asawa. Pero bigla siyang napasubsob sa dibdib nito dahil bigla na lang may bumangga ng malakas sa sasakyan nila mula sa likuran. Sa sobrang lakas nun, tumamba ang limousine at naramdaman na lang ni Ana. Tumilapon yon nang banggain ulit sila ng malaking truck mula naman sa harapan. Aakala ni Ana simpleng aksidente lang ang nangyari na may nagkarambulang mga sasakyan lang kaya sila nabunggo ng malaking truck. Mabuti na lang matibay itong sasakyan nila kaya walang nasaktan sa kanila ni Lorenzo at ang driver nang tumalsik sila sa poste. Nakaupo pa rin siya at nakayakap sa bewang niya ang isang braso ni Lorenzo. Are you okay? Tanong nito matapos nitong narinig na magmura ng malutong nang mapatingin sa labas. Hindi ka ba nauntog? Ininspeksyon nito ang ulo niya. Okay lang ako, ikaw? I'm fine. We're safe here for now. Matapos itong siguruhing maayos lang si Ana, nilabas ito mula sa bagang cellphone. Ang buong akala niya tatawag lang to ng rescue or sa police station para i-report ang aksidente. Hindi kasi nila makitang nasa unahan at likuran nila kung ano bang sitwasyon dahil sa dalawang truck na nakaharang sa highway. Pero napaigtad siya na sunod-sunod na putok nang tila armas ang kanyang narinig mula sa labas. Agad na hinayan niyang tingin ang kanyang asawa. Lorenzo, may mga bumabaril sa atin. Kinakabahang wika niya rito. Nagtataka kasi siya kung bakit parang hindi man lang to nag-aalala. Nagawa pa nitong mag-dial sa cellphone. Narinig niyang tinawagan itong kapatid na si Nathan. Babe, ang sabi ko may bumabaril sa atin. Tsaka bakit may bumangga? Di na naituloy ni Ana ang pagsasalita dahil mabilis na siyang napatakip sa tenga nang sunod-sunod na putok muli ang nasa labas ng sasakyan.
Pero kahit gaano pa karami ang mga bala na umuulan sa labas, nakapagtataka buhay pa rin sila. Wala ni isang nakakalusot para daplisan man lamang sila. Noon lang niya na-realize na hindi man complete ang soundproofing nitong limousine ni Lorenzo, bulletproof naman. Kaya ba kampante pa rin ang asawa niya? I know. Kalmado pa rin sagot lang ng kanyang asawa. Ang sabi ko nga sa'yo, ligtas tayo ngayon dito sa loob ng sasakyan. Tinawagan ko na si Nathan para humingi ng backup, kaya huwag kang mag-alala. Hindi rin kita pababayaan. Yun nga lang hindi tayo po pwedeng lumabas dahil sa mga kalaban na nag-aabang sa atin sa labas. Sinong mga kalaban? Bigla siyang kinabahan, kahit pa hindi man niya alam kung sino nagtangka sa buhay nila. Gayong wala man siyang natatanda ang kalaban. Ewan lang niya kay Lorenzo. Not sure. Kasi to be honest, maraming kalaban ng pamilya at mga gan namin. Pero sa ngayon, wala ako ibang pinaghihinala ang gagawa sa atin ito kung hindi ang mga Rojas, ang pamilya ng Andrew na yon. TM ang bagang na humarap sa kanyang asawa. Napag-alaman ko na miyembro ng malaking sindikatong pamilya niya at ama niya ang leader nun. Namilog ang mga mata ni Ana. Oo nga pala, nakaaway nga pala nila ang pamilya ni Andrew Rojas. Tama nga ang hinala niya noon na ang tao lang ang pagsusori at pakikipag-ayos ng ina nitong si Belinda Rojas. Pero nga hindi niya akalain na hahantong sa ganito, na ganun pala kasama ang pamilyang yon. Ang alam din ng pamilya ni Andrew na nagpapanggap lang sila ni Lorenzo, and good thing iyon. Dahil kung hindi, sina Amelie at siya sana ang nasa panganib ngayon. Siniguro pa ng kanyang Sir Lorenzo, may nakita akong mid-power handgun na bitbit ng ilan sa mga kalaban. 9mm yata. Sa mga oras na yun, medyo nabakasan ng pag-aalala ang mukha ng driver. Hindi kayo po pwedeng magtagal dito ni Ma'am Ana. Mga nganib ang buhay ninyo. Di pa natin alam kung may mga dala pa silang high power ng mga armas. Napadistansya siya kay Lorenzo nang marinig ang sinabi ng driver. Ano ba ibig sabihin kapag 9mm ang armas na gamit? Curious sa tanong niya rito nang tumingala siya. That means 3 to 5 shots lang posibleng makrack ng bulletproof glass. But that's impossible. Dahil makapal ang salamin na ginamit ng sasakyan na ito. Kalmado pa rin paliwanag ng asawa niya. Maliban na lang kung totoo ngang may dala silang high power handgun. Baka ilang shots lang itabla na tayo. Pero bago pa man lang yun mangyari, hindi na tinuloy ni Lorenzo ang pagsasalita dahil biglang may 3 sasakyan ang dumating at mabilis na nagsisibabaan ang mga sakay noon na may kanya-kanya ring dalang malalakas na uri ng armas. Nanlalaki ang mga mata ni Ana na makita niya mula sa grupo ron ng kapatid ni Lorenzo na si Nathan. Kasama nito ang mga kaibigan ng kanyang asawa na sina Michael, Axel at Chef Aa. Pero mas nakakamangha puro mga pinsan at mga kapatid din pala nito ang kasamahan ni Nathan. Mula sa isa pang sasakyan ay lumabas din mula roon ang mga magulang ni Lorenzo at ang mga tito nito. Lalong napahanga si Ana na makita niya na kahit ang kanyang biyanang babae na si Nanay Joanna ay walang takot din. Kaumawak ng armas at buong tapang na humaharap sa mga kalaban. Nandahil sa pagdating ng mga kamag-anak at kaibigan ni Lorenzo, kaya nakuha ang atensyon ng mga kalaban na kanina lang sumusugod sa kanila. Ang mga bagong dating naman ang hinarap ng mga to hanggang sa tuluyan ng nawalang atensyon sa kanila. See? I told you. May pagmamalaking wika sa kanya ng kanyang kabiyak nang tumingin siya rito. Bakas pa rin ang pagkamangha. Ito ang rason kung ba't maraming takot na guluhin ang pamilya namin. Kung may nagtatangkaman, wala pa ni isa sa kanilang nagtagumpay. Hindi man sa pagmamayabang, babe, pero kung sa mga pelikula, kami ang mga bida na kahit anumang gawin ng mga kalaban, hindi mamamatay. Natawa si Lorenzo na kahit si Ana may natawa rin. Kaya pala, kampanteng-kampante ka lang, kahit pinapaulanan na tayo ng bala. Samantalang ako para na akong mamamatay sa nervyos kanina. Naiiling na saad ni Ana. Dahil totoo pa lang sinabi mo noon na magagaling sa babakakan ang mga lahi ninyo. Ikaw, babe, kaya mo rin bang makipaglaban tulad nila? Kayang-kaya. Pabiro na ipinagyabang pa nito ang mga muscles sa balikat. Pero tulad nga ng promise ko sa'yo, kaya ako aalis sa tabi mo para siguraduhin ang kaligtasan mo. Kayang-kaya nila yan sa labas. Lumalaban din naman ako ng ganyan kapag isa sa kanila ang nalalagay sa ganitong sitwasyon. Ibig sabihin hindi ka rin natatakot humawak ng ganyan kalakas na armas? Harap-harapan ka rin kung lumaban at lumipa pa din sa ering ang mga paa mo? Natawa si Lorenzo sa reaksyon niya na makita niya sa labas ang matataas at sunod-sunod na sipa ng ina nito. Ganon din si Tatay David at mga kaibigan nitong sina Tito Bernard.
Daig pa ni Ana ang nanonood ng Hollywood movie. May tatatlong sasakyan pang dumating at wala naman sa kampo ng mga kalaban, pero wala namang sinabi ang mga yon. Nagawa pa nga ng kampo ni na Lorenzo ang protektahan at iligtas sa mga sibilyan na magkataong nasa paligid. Kitang-kita niya kung paanong tumalon sa itaas ng kotse ang mag-amang Michael at Nicolo para harangin ang mga bagong dating. Back up naman ang mga to ng kapatid ni Michael na si Jenica Ann. Maya-maya nakita na ni Ana na tumatakbo si Nanay Joanna at Tatay David papunta sa kanilang sasakyan. Binabakapan nito ni na Tito Jaran at Tito Jared. Ang dalawa ang humaharap sa mga kalaban na humaharang sa daraanan ng mag-asawa para lang malapitan sila. Agad naman binuksan ni Lorenzo ang pinto na makalapit ang mga magulang nito. "Anak, umalis na kayo dito. Itakas mo na si Ana at siguraduhin ang seguridad niya." Nagmamadaling sabi ni Tita Joanna at sinulyapan si Ana. "Magtiwala ka lang sa asawa mo, Iha. Huwag kang matakot, ha? Hindi ka niyan pababayaan. At nandito lang din kami para walang masaktan sa inyo. Tama ang nanay niyo. Kailangan niyo nang umalis at mukhang kayo talaga ang target ng mga yan." Sabi rin ni Tatay David. Ang sabi ni Nathan, grupo raw ng Spider Soldiers ang mga yan. Ang sindikato ng mga Rojas na nakaengkwentro niya noon sa Manila. Sabi na nga ba eh. Nagngalit ang ngipin ni Lorenzo. Akala mo nila uubrat sila sa atin. Tay, sinong pangalang ni nanay wala silang binatbat eh. Kapag kwaypuri nito sa mga magulang na kahit si Ana ay kinangiti rin. Hindi pa rin tayo dapat na magpakasiguro, anak. Sa dami ng mga taong gusto tayong saktan at babagsakin, hindi malabong may mga nilapitan ng Spider Soldiers na yan para maghanap ng kakampi. Hindi maglalakas ng loob ang mga yan na kalabanin at lusubin tayo kung wala. Kaya dapat lang na itakas mo na si Ana at baka kumapana pa rito ang asawa mo. Dalhin mo na siya sa safe house natin. Maraming salamat po, Nay, Tay. Pero paano ho sina Amelia at Jason? Di napigil ang sabat ni Ana. Baka ho pati sila idamay din ng mga Rojas? Nagpanggap kami noon, Lorenzo, na sila nang magkaengkwentro namin ng pamilyang yon. May pagkaalalang dagdag pa niya. Lalo na maalala niyang nandito nga rin pala ang kanyang mga magulang. Baka ho, pati si nanay, Gemma at Tatay Dante, idamay din po nila. Hindi po marunong makipaglaban ng mga magulang ko. Hinawakan ni Nanay Joanna ang kamay niya. Don't worry about them. Nasa safe place pa ang kapatid mo. Kasama ng mga magulang mo at di namin sila pababayaan. Siya nga, Iha. Kaya't sumama ka na rin kay Lorenzo. Pangungubmid si rin sa kanya ni Tatay David. Sige po, maraming salamat po. Nakangiti na tumango si Joanna at sa kanya mag-asawa bago sila muling humarap kay Lorenzo. Anak, may mga dala ka bang gamit? Kaya mo bang protektahan si Ana at ang sarili mo? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni inay. Kung wala, bibigyan kita. Marami kaming dala ng tatay mo. Kayang-kaya, Nay. Puno ng kumpiyansang sagot ni Lorenzo bago to lumuhod at may sinilip na kung ano mula sa ilalim ng upuan. May kinuha itong bag. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Ana nang buksan niyon ang kanyang asawa at nakita niya naman ang laman. I have a lot of armas. May mga grenade pa ako. Kampanteng tumungo ang biyanan ni Ana. Good. And besides, iko-convoy kay ni Nathaniel, Axel at Tito Levi mo. Siguradong may mga kalaban na nakaabang sa inyo sa mga daraanan ninyo. Sabi pa ni Tatay David. Marami pang binilin sa kanila ang mga magulang ni Lorenzo bago umalis sa mga to at bumalik na sa labanan. Bago pa man tuluyang isinara ni Lorenzo ang pinto ng limousine, kinuha muna nito ang isang granada at nilingon si Ana. Cover your ears. Di na siya nagtanong kung bakit, basta na lang sumunod na lang dahil kita niyang tatlong lalaki na humabol kina Nanay Joanna at Tatay David. Parang nahulaan na niya kung ano ang gagawin ng kanyang asawa, katulad ng napapanood niya sa mga palabas. Madieng tinakip ni Ana sa kanyang tenga ang dalawang palad at saka mariin din na pumikit. Ngunit bago niya ipinikit ang mga mata, ay nakita pa niya ng alisin ni Lorenzo ang safety pin ng granada at saka nilabas ang kamay sa maliit na awang ng pinto. Ilang sandali pa ay narinig niya nang sinara na nito ang pinto ng sasakyan. Kasunod ng pagsabog ng itinapon nitong granada. At dahil nasa loob siya kaya hindi na iyon ganon kalakas sa pandinig niya. Sakalang nagdilat ng kanyang mga mata sina Ana. Si Lorenzo naman ay umayos na ng
Upo sa tabi niya bago untusan ang driver na lasanin na nila ang lugar na yon. At gaya nga ng inutos ng mga magulang nito, narinig niya ang pag-uusap ng dalawa na dadalhin siya nito sa safe house. Takot ka pa rin ba? Masuyong tanong sa kanya ng asawa nung hawakan nito ang kanyang kamay. Sorry, kung kailan mong makitang ganito. I mean, we're not bad guys. Ang dami-dami lang talaga ng mga pinagdaanan namin mula sa mga kamay ng taong gustong manakit sa amin. Kaya palagi kaming handa ng ganito. Mga bata pa lang kami, tinuruan na kami ng mga magulang namin kung paano protektahan ang mga sarili namin. Nakangiting pinisil lamang ni Ana ang kamay ng kanyang asawa na may hawak din sa kamay niya. Alam ko naman na hindi porke tumahawak ng armas ay masasamang tao na. Alam ko naman na pang self-defense lang yon. Lalo na ang mga katulad ninyo na hindi lang mayaman, kundi sobrang yaman pa. Tapos sa history na rin kamo ng mga magulang ninyo. Tumango si Lorenzo. Yeah, naikwento ko naman sa'yo kung ano ang naging buhay nila noon, hindi ba? Lalo na si Nanay Jo. Kahit si Tatay David, takot sa siya noon. Naalala ko ng mga bata pa kami, nagtatago sa ilalim ng kama si Tatay kapag may nagawa siyang mali at galit na galit si Nanay. Alam kasi niya na kahit magaling siya, hindi pa rin siya uubra kay Nanay. Si Nanay kaya ang nagturo sa kanya ng halos lahat ng martial arts na alam niya. Natawa siya sa kwento ng asawa pero hinayaan niya itong magpatuloy dahil naaaliw siya. O siguro hindi lang siya pinapatulan ni Nanay dahil mahal na mahal niya ito. Handa siyang tanggapin ang kahit anong suntok o sipa ng nanay ko. May matamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lorenzo nang tumingin ito sa kanya. At ganon din naman ako. Mahal na mahal kita to the point na kahit ibitin mo ko ng patiwarik, hindi kita lalabanan. Doon na napahagalpak ng tawa si Ana. Nakakatawa talaga na nagawa pa nilang magkwentuhan ng ganoon sa gitna ng labanan sa labas ng sasakyan. Hindi pa rin kasi sila nakakalayo dahil nahihirapan ng driver dahil sa kaguluhan sa paligid. Nakaharang pa sa daraanan ng malaking truck kaya hindi ito makaikot ng mabilis. Kailangan daw kasi nilang bumalik sa dinaanan nila kanina dahil doon papunta ang sinasabing safe house ni Lorenzo. Tsaka isa pa, nakikita nilang tagilid na ang mga kalaban para nakikipaglaro nga lang ang pamilya at mga kaibigan ni Lorenzo. Natawa pa nga si Ana dahil nakita niyang nag-uusap pa sina Tito Kieran at Tito Bernard na parang wala lang. Payosi-yosi pa ang mga to habang nakaupo sa harapan ng sasakyan. Sina Michael at Chef Aa naman nagpaparamihan pa ng napapatumbang kalaban. Nagbabato-batopik pa minsan kung sinong lalaban sa mga sumusugod sa kanila. Nawala na tuloy ang nerbiyos niya. At bakit naman kita ibibitin ng patiwarik? Tinawanan niya na malakas ang asawa. Unless may bala ka rin gawin ang ginawa ng tatay mo noon, yung nakipag-inuman sa mga babae. Kapag nahuli talaga kitang nakikipaglandian sa iba, naku, putol sa akin yan. Napaigtad at mabilis na lumayo sa kanya si Lorenzo. Sabay takip ng mga kamay sa harapan nito nung aktong pupukpukin niya ni Ana ng kamao niya. See? Ngayon pa lang ina-under mo na ako. Hindi malabong mabibitin mo nga ako ng patiwarik. Sa sobrang gwapo at hot ng asawa mo, hindi mo masisisi ang ibang babae na magkandara pa sa akin. Di niya na pinatapos sa pagsasalita si Lorenzo. Bigla na lang niya itong sinuntok sa dibdib. Sige, gawin mo yan. At magpapaturo talaga ako kay Nanay John ng kahit anong martial arts. Kapag kuwan, bumunghalit lang ng tawa ang kanyang asawa bago to bumalik sa tabi niya at niyakap siya na mahigpit. Hindi naman yun mangyayari, baby. Dahil kahit ka napakarami ang babae na hahabol-habol at aali-aligid sa akin, hindi ko pa rin ipagpapalit ang asawa ko. Titingin pa ba ako sa iba kung katabi ko ang pinakamaganda, pinaka-sexy at pinakamabait na babae sa buong mundo? Sa wakas, napangiti na rin si Ana. Aminado siya na sobrang kinikilig na naman ang puso niya. Ngunit di na siya nakasagot dahil sa wakas nagtagumpay na rin ang kanilang driver na makalabas sa lugar na yon. Agad silang humarurot palayo. Pero di pa man sila nakakalayo, may dalawang itim na kotse agad ang nagtangkang salpukin sila. Pero may 3 sports car ang humarang sa mga to. It's them, Nathaniel, Axel, and Tito Levi. Nasisihang imporma sa kanya ni Lorenzo habang papalayo sila at naiwasan ang dalawang sasakyang babangga sana sa kanila. Silang 3 ang best car racer ng pamilya namin. Palaging ganito ang kanilang role kapag nasasangkot kami sa labanan. Dahil hindi man sila ganon kagaling makipaglaban, wala namang tatalo sa kanila pagdating sa paghawak ng manibela.
Kahit si Ana, aliw na aliw din sa tatlo. Nang lumingon siya at nakita niya na isang sasakyan na lang ang natitirang humahabol sa kanila. Pero maya-maya lang tumalsik at tumamba na rin ito nang pagtulungang ibalya ng mga sasakyan ni Nathaniel at mag-amang Axel at Levi.